And they priority ang impeachment, pero syempre you cannot make it parang masyado, you cannot appear to be too excited. You're a court. Nag-hearing tayo dito sa impeachment court. Hindi pa pala kompleto itong rules natin, ang daming kulang. Ang point ko lang is, kasya ang 1,000 kalabaw dun sa rules of impeachment right now. So, most likely the earliest that we will tackle that sa plenary is on after the election. VP Inday Sara is ready to face the impeachment, and she will face it courageously, smilingly, and confidently. Ang nakalagay lang po sa Constitution is that after filing po within 10 session days is dapat malagay na siya sa order of business ng House of Representatives, and then after po ng 10 days is dapat within 3 session days is ma-refer na po siya dun sa Committee on Justice. So dito po lalabas ngayon yung first argument for VP Sara, considering na yung additional requirement kung saan dapat sa Office of the SecGen muna i-file and then an eventual referral to the Office of the Speaker, pwede po niya matalo or it will go against dun sa 10 days and 3 days rule na required lang po ng Constitution natin. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, yung season na susunod. Okay. It's there's an say milyonaryo, sama-sama babago muli para maging milyonaryo. Alright, welcome back mga kabalita. Nagbabalik naman ho tayo. Kamusta? Medyo mainit na talaga yung away politika ho. At sila ngayon ay nagtagumpay dyan sa House of Representatives, mga kabalitaan. At tuwang-tuwa ho sila sa kanilang ginagawa ho. In fairness, nakakuha ho sila ng 215 votes from 303 or 6 congressmen. At parang saya-saya ho nila dito mga kabalitaan. Ha? Tandaan po, bilog pa yung mundo. At yung mga DDS na nakikinig, wag ho kayong mawala ng pag-asa mga kabalitaan. May laban pa ho tayo. At ito po ay wrong move ho ito sa mga gahaman sa posisyon at sa pera mga kabalitaan. Anyways, bago tayo magsisimula, lahat ng mga balita ay ating ihati dito. I-compartmentalize natin lahat, idudugtong-dugtungan natin at malalaman natin yung mga usaping legal patungkol dito mga kabalitaan at yung mga reaksyon ng mga senador at ilang mga kongresista dyan mga kabalitaan. Alam na natin yung laro dito eh. Alam niyo po, kaya ginawa nila ito dahil hindi sila nagtagumpay sa alam niyo na yung Tricom vloggers hearing mga kabitaan. Naisahan sila sa ating mga matatalinong DDS vloggers. Naisahan sila, hindi sila kumagat sa pain mga kabalitaan. Kasi posible ito mangyayari niyan. Kung kumagat sila sa pain sa araw na yon, malamang sila ay makukulong doon. Kasi wala na, lutong Macau na eh. Yung statement pa lang ni Barbers, statement pa lang yung naging reaction sa reply kay Joey Cruz yata yon, no? Joey ba yun or Joey Cruz? Na gusto niya parang yung sulat reply niya, parang makokontempt talaga mga kabalitaan. So nasa bunbuna na ho nila yung cite in contempt. Kung dumalo itong mga bigating mga vloggers ng DDS mga kabalitaan. Instead na dumiretso diyan sa hearing na yan, ay nako, naghihintay sila sa wala. Ay andun pala sa Korte Suprema, nag-ain ng petisyon at reklamo mga kabalitaan. So doon pa lang ay palpak na yung plano nila. Kasi pag nakulong sila doon at yung last session nila ay parang Friday yata or kahapon ba, I'm not sure matatagalan sila sa kulungan. Kailan pa ba yung balik after election ng mga kabalitaan? Kung nakulong sila, wala na mag-iingay laban sa kanila mga kabalitaan. At sila ay magwawagi doon. So plan B, malamang ito ay nagiging plan B nila. Take note, disclaimer lang wala tayong pagbabasihan, kundi
ang ating ano lang sa nakikita lang ho natin talaga. Kumbaga wala tayong dokumentong nakikita na ito black and white, ito yung plan B nila. Based on our observation lang mga kabataan, no? Opinion lang ho natin to. Na kung hindi mo matuloy yung plano na kung saan ay isa-cite in contempt yung mga matatapang na vloggers, yung vocal kumbaga, ay posible ho ang plan B ito ay itutuloy ho nila yung impeachment laban kay Inday Sara Duterte. Di po ba? So basang-basa na ho natin dito. Pag natuloy ho mga kabalitaan na itong si Inday Sara ay matanggal talaga, ma-impeach ho talaga pagdating diyan sa Senado sa kanilang impeachment proceedings, may posibilidad na magiging vice presidente ho dito. It's either Chis Escudero o di kaya si Martin Romualdez mga kabalitaan. O, di ba? Kitang-kita na ho natin. Kasi usually ho, kahit sa sa Amerika, kahit sa lugar, sino yung Senate President, siya yung magiging Vice President ho. Ano to talagang napaka-unique ho itong nagiging impeachment laban kay Inday Sara Duterte. Last minute na, tapos mag-e-election ng mga kabalitaan. Yung ibang mga nasa Senado, nasa Kongreso ay mga re-electionist mga kabalitaan. So yun po ho. Ang tanong dyan, anong magiging hakbang ho ng INC na hindi ho nirespeto yung kanilang panawagan mga kabalitaan? Ha? Anong magiging hakbang? Malamang yung black vote na tinatawag ho, ay hindi ho makakatanggap yan sila. Kasi talagang gusto lang magkakagulo. Ang isa pang binabantayan natin dito mga kabalitaan, itong hamon ho at babala ng mga kapatid nating Muslim na mga Moro mga kabalitaan ay talaga sila ay, naalala nyo ba yung mga vloggers na kinover ho nila? Na pag natuloy, itinuloy nyo ang impeachment laban kay Inday Sara Duterte, dito sa Kamaynilaan talaga ay magkakagulo, dito na magkakagulo mismo dito sa Maynila. Di ba? May mga samut-saring reaksyon na hindi ho magkakatugma, magkakasalungat. At pupuntahan ho natin sa bandang huli yung legality, yung pag-uusapan ho natin dito, mga kabalitaan. So, heto na po, panoorin ho natin. Mga kongresista, hati ang pahayag hinggil sa isang pagtitipon na isinagawa sa Batasang Pambansa. Ang mga naghain at nag-endorso naman ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Iba-iba rin ang pananaw hinggil sa kahihinatnan ng reklamo. Si Mela Les Moras sa sentro ng balita, live. Mela? Joshua, kapapasok lang ng balitang ito na kapanayam ng mga mamamahayag si House Secretary General Reginald Velasco kanina lamang at kinumpirma niya na may sapat na bilang na ang Kamara para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Sabi nga ni Sec Gen Velasco ay 102 lang o yung 1/3 ng mga mababatas yung kailangan para nga tuluyang umusad itong complaint laban sa Vice Presidente. Pero sa huling ulat niya ay nasa 153 na ang pumipirma dito nga sa 4th impeachment complaint na inaasahang maiakyat dito nga sa plenaryo ng Kamara kanina. At Joshua, ibalita ko naman yung update dito sa Kamara ng isang prayer vigil nga yung kasalukuyang idinadaos dito nga sa People's Center sa Batasang Pambansa ng mga nagsusulong dito ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kanina ay nagkaroon naman ng pagpupulong ang mga mambabatas. Pasado alas 10 ng umaga kanina nang sunod-sunod na dumating ang ilang kongresista rito sa Batasang Pambansa. Ayon kay OFW Party List Representative Marisa Del Mar So ito na yung sinasabi mga kabitaan na pinapatawag. Sabi na nagvi-vigil daw sila eh. Parang graduation daw. Last na daw ha. So yun na po ang pinag-uusapan doon. Kahit di nila sasabihin, yung laman ng kanilang pagkikita-kita doon, ay yun na ho yung pagkalap ng mga perma. At yung mga pumirma naman ho, ay malamang ho. Congratulations mga kabalitaan. Masaya na yung buhay-buhay ho natin. Pwede na kayong bumiyahe. Lalo na sa mga hindi re-electionist mga kabalitaan, ay bakasyon mo na kayo. Oh, di ba? Nakaperma na kayo eh. Tingnan natin to dito kung anong mga nagiging magiging dahilan na magiging kumbaga nagkakaroon ng sabihin na natin sagabal ho sa kanilang isipan dahil medyo problemado sila sa Senado ngayon mga kabalitaan. Dito natin malalaman maya-maya ho. Pagsino, isa itong caucus ukol sa mga hakbang at paghahanda ng mga kongresista para sa nalalapit na eleksyon. Sabi naman ni Aklan 2nd District Representative Teodorico Haresco Jr., hindi ito caucus kundi simpleng fellowship lamang ukol sa mga nakamtala at mga gagawin ng mga kongresista sa ilalim ng 19th Congress. Iba naman ang pahayag ni House Deputy Minority Leader Franz Castro at ang kanyang revelasyon. Ito, talagang revelasyon niya ay talagang pagkakalap ng mga signature. At nung narinig niya ho na sumubra ho sa 1/3 yung vote para impeach Inday Sara Duterte, grabe, ang laki ng bibig mga kabitaan, yung gilagid, labas pa eh, no?
Ganun-ganun siya. Oh. Ang saya-saya na dito. Pero, mantakin nyo po, itong mga problemang ito, itong pag-i-impeach na kay Sara Duterte, halakhak sila ngayon. Pero taguan later yan, mga kabalitaan. Patungkol nga sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, ang pagpupulong na umano ito, bagamat hindi sila imbitado. Paano so, po nasabi na impeachment at pirmahan? May nagsabing official. Official ba nakalapit sa leader from the majority? May narinig kayo ng bilang na po yung committee. Well, we are na-expect daw na makukuha yung 1/3. Which is? 103, pero nag-expect pa ng more than that. A-attend po tayo ng caucus, reorientation natin dahil tulong po ito dahil malapit na po ang ating elections. Hindi ko pa po alam kung kabilang po ang impeachment sa caucus natin ngayon. Diba? Iba-iba yung iba-iba yung kalang opinion, pero yung iba ay hugas kamay ho yan, mga kabitaan. Pero sigurado na ho, sa pagsasabi pala ni Castro ay sigurado na ho na magkakaroon ho ng tawag nito ng pagkuha ho sa 1/3 votes so mga kabalitaan. At dito makikita ho natin yung mga listahan no. Nandyan unang pumirma yata dito yung anak ni Romualdez. Anak ni Bonget. Mantakin niyo po yung drama-dramahan lang sa Malacanang. Totoo yung sinasabi ho natin. Yung ama mismo ay hindi pinakinggan yung anak na sana hintuin niyo muna yung yung impeachment kasi hindi makakatulong yan sa ating bayan. Pero yun ang unang pumirma ho itong si Sandro Marcos, mga kabalitaan. Pakatandaan nyo po, Sandro Marcos, mga kabalitaan, ha? Pero unang tingin ko sa nga, akala ko boyish yun eh. Akala ko tomboy. Lalaki pala talaga si Sandro Marcos, mga kabalitaan. Kasi yung mukha ni Marcos parang ni Sandro, parang babae. Tapos parang nagpagupit lalaki lang, mga kabalitaan. Yung pala, totoo pala, Sandro Marcos, lalaki pala ito, mga kabalitaan. Ito yung mga pumirma, oh. Tingnan natin ito dito. Yeda Romualdez, ang anak ni Senador Raffy Tulfo na si Ralph Tulfo, ang ina niyang si Jocelyn Tulfo, ang pamangkin ni Senador Francis Tolentino na si Aniela Tolentino at huling pumirma ang pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Pinakahuli pa. Galing talaga ng dramahan talaga dito. Habang hindi naman pumirma sa reklamo sina dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, Tama. House Deputy Speaker Camille Villar, House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo at ang tatlong revilla sa Kamara. Dapat lang si Erwin Tulfo hindi peperma, mas lalo hong lulugbo ko siya dyan. Mas lalong hindi makakapasok yan, mga kabalitaan, sa Senado. Di ba? So, medyo ilan lamang yung hindi pumirma, siguro mga 70%, 80% ang pumirma. So, at least meron pa palang kalyado natin dyan sa Kamara na naiwan, natitira, mga kabalitaan. Pero si Sara, hindi ho yan na iyakin, ha? Yung kay Chief Justice, sino ba yung Chief Justice na yon na-impeach? Tapos pagkatapos na-impeach siya, mailang taon, buwan, namatay, no? Si Sereno pala. Siyempre, siya, depression nung time, hindi siya palaban eh. Kasi hindi niya matanggap-tanggap yung mga pangyayaring ganun. Kaya hindi humaba yung buhay niya, mga kabaitaan. Ay, si Inday Sara, let's get it on. Walang takot si Inday Sara. Hindi niya naman kawalan kung magiging matanggal siya sa bilang vice presidente at hindi na siya makakatakbo na kahit anong posisyon sa gobyerno. Hindi ho niya kawalan, mga kabaitaan. Kawalan ho natin yung mamamayang Pilipino. Kasi pag hindi ho ito ipinaglalaban talaga ng tama at ng husto at hindi makuha yung hustisya na pabor kay Inday Sara Duterte, tayong mamamayang Pilipino ang sigurado ho maghihirap hanggang mamamatay na ho tayo, mga kabalitaan. Dahil nga po, alam nyo kung bakit. Ngayon pa nga lang, pinakita na ho ni Tambak kung sino ho siya kahalimaw o kung gaano siya kahalimaw, mga kabalitaan. Gaano siya katraidor, gaano siya kawalang awa. Kawalang awa talaga, no? Hindi naawa. Sabihin na lang natin. Hindi iniisip yung kapakanan ng mamamayang Pilipino, kundi sarili lamang, mga kabalitaan. So, papayag ho ba tayo na makakaroon ho tayo ng ganitong klaseng presidente kung tutuloy ho ito sa pagtatakbong presidente sa 2028? Na ngayon pa nga lang, ang ipinapakita niya ay katraiduran na ho sa ating saligang batas. Dahil kontrolado niya diyan sa mayabang kapulungan. So, papaano na ho yung kinabukasan ng ating inang bayan? Kinabukasan ng ating mga kabataan? At kinabukasan ng paparating pang mga henerasyon na kung sila ay darating ho sa mundong ibabaw, ay kanilang matatamo ang ganitong problema ho. Pagmamalabis ho at pag-aabuso sa kanilang kapangyarihan.
So maging kawawa ho tayo dito. Kaya mag-isip-isip ho kayo mga kabalitaan, kung sila ay magtatagumpay at yung mga tumatakbo ngayon, kung papanatilihin natin silang makaupo, makabalik sa pwesto, ay talagang wala na ho tayong pag-asa. Pag mananatili ho dyan sila sa Kamara mga kabalitaan. Now, hindi pa ho tayo, kung talagang matatanggal si Inday Sara, wala ho tayong problema kasi may natitira pa ho tayong alhas. Meron dyan si Senador Bato de la Rosa, dyan si Senador Bongo, Robin Padilla, at itong si Duterte Baste, at itong si Baste, si Pulong Duterte. Sila po ay may chance ho, at kung ano kasi yung bunga, ang puno, siya yung magiging bunga. Now, ang puno, itong si Makoy Senior at itong Makoy Junior, nako si Bonget, ay hindi ho magkakalayo mga kabalitaan. So nakita na ho natin yung puno, which is itong si Tatay Digong Duterte. Sigurado ho yung bunga ho nito na naiiwan pang dalawang magkapatid na lalaki ay susunod ho talaga yan sa yapak ng kanilang ama na manatili hong makabayan, may pagmamahal ho sa mamamayang Pilipino at lalo na ho ang kinabukasan sa bayan ni Juan mga kabalitaan. Diyan ho natin yan makikita at ramdam naman ho natin yan. So wag ho tayo mawala ng pag-asa. Patuloy pa rin ang laban para sa kinabukasan ng karamihan. Patuloy nating ipagtanggol ang mga inaapi. Kasi kung hindi ho magkakaisa yung mamamayang Pilipino, ay wala ho tayo mapupuntahang maganda mga kabalitaan. Puro reklamo at lalo na baka dadanak pa ang pulang tubig sa ating lupang sinilangan mga kabalitaan. Anyway, dito ho muna tayo sa Net25 sa Mata ng Agila. Pakinggan ho natin dito ng balita ni Ali Soto sa kanyang reporter mga kabalitaan. Samantala ngayong nasa Senado na po ang bola, alamin po natin ang magiging hakbang ng mga senador dito po sa nasabing reklamo laban sa Vice Presidente. Detalye sa live report ni Mayan Corvera. Mayan. Ali, mag-aalas 5 ngayong hapon nang dumating dito sa Senado si House Secretary General Reginald Velasco. Bitbit niya yung sangkatutak na mga dokumento na naglalaman nga ng reklamo laban sa Vice Presidente. Pero hanggang sa mga oras na ito, hindi pa natatalakay sa plenaryo ng Senado kung ito ba ay i-endorso sa Rules Committee. Tanggap na ng Senado ang reklamo ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Personal na dinala ni House Secretary General Reginald Velasco ang articles of impeachment kaninang 4:43 ng hapon sa tanggapan ni Senate Secretary Renato Bantug. Kasama sa kanilang isinumite ang pangalan ng mga kongresista na tatayong prosecutor. After lunch ko tinawagan yung counterpart ko when we're sure na makukuha na yung numbers. Na dadaling ko na yung impeachment complaint endorsed by at least 1/3, no? Ngayon po, more than 1/3. This is about 70% po of the House members of 306 members. 215 po yung pumirma at sila po na rin acted as complainant. Pero hindi pa sigurado kung may endorso ito sa plenaryo para matalakay ng Senate Committee on Rules. Hindi kasi ito kasama sa agenda o reference of business para matalakay ngayong araw. Sabi ni Senator Joel Villanueva, anumang agenda na tatalakayin, kailangan ng approval sa plenaryo ng Senado. Ngayon, ang huling araw ng sesyon ng Senado bago ang mahigit 3 buwang session break dahil sa national at local elections sa Mayo. Maaring matagalan pa bago matalakay ang formal na reklamo dahil kailangan itong ma-refer sa Rules Committee. Sakali pa rin na magawa ito, kailangan anyang pag-aralan at amyendahan ng impeachment rules dahil ang mga naunang rules dito ay ginamit pa sa impeachment ng dating Pangulo at dating Chief Justice ng Supreme Court. Pero ang rules dapat aprobahan sa plenaryo na hindi magagawa dahil naka-adjourn ang sesyon. Sabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa, batay sa sentimiento ng mga senador, posibleng sa June 2 pa sa pagbabalik ng sesyon matalakay ang reklamo. Paano nga natin yan itatakel na hindi pa na June 2 pa pala. O, anong magiging move namin ngayon na naka-break na kami? So ito yung masakit dyan mga kabitan. Kaya nga dami yung sasama ng loob naman dito sa Senado. Sige, pagpilitan nyo pa ang Senado. Baka isang sesyon lang yan. Wala, tapos na yung impeachment na yan. Baka basura na yan dyan, ha? May laban pa ho tayo. Huwag pag-alala mga kabitan. At si Inday Sara ho, kung ano po yung aura ni Inday Sara, yun po yung susundan ho natin. Huwag ho kayong malungkot. Kasi hindi ho nalungkot si Inday Sara sa balitang ito. At lalong napasaya niya po, lalong sumaya ho siya dito mga kabalitaan. Alam niyo, may abogado si Sara, talagang matatalino. Isa na ho si Tatay Digong Duterte ho dito. Dito na natin magkakaalaman mga kabalitaan.
utak sa utak, talino sa talino. So most likely, mag-reconvene ang 19th Congress after elections. After elections, ma-take up sa plenary. Anong basis namin para mag-conduct ng impeachment trial? Kinwestiyon naman ng mga mambabatas ang Kamara dahil sa tila pagdribol sa reklamo at ipinasa sa Senado sa huling araw ng sesyon. Baka ngayon, how long did it take in the House ba? Kaya kami dito, ayaw naming sirain yung pag-iisip namin sa aming focus ngayon kung ano yung nasa agenda namin, and we are not going to anticipate anything. Klaro na. Ali, ayon sa... So, yun po mga kabalitaan, no? Naku po, talagang kakabahan dito yung... anyway, masaya yung nasa Kongreso ngayon kasi wala na ho silang ibang isipin at kundi ang maghihintay na lang ho sa magiging pasya ng Senado. Pero talagang delaying tactics ho natin dito, makikita mga kabalitaan kung saan ho papabor. At pakinggan ho natin dito si... minority leader yata itong si Senator Coco Pimentel. Ganun, 10 days, bilangin nyo na lang kung June 2, plus 10 days, ano na yun? August na siguro yun, di ba? Sa August pa pala yung nalilitisin si Sara Duterte. Tapos, ang mangyayari ho, pag lumusot ho yung mga kalyado ni Tatay Digong Duterte sa Kongreso, yung mga kongresistang tumatakbo ho, ay malamang mahihirapan, lalo na pag mga senador ng senatorial slate ng PDP laban kung makakalusot kung majority ho sa kanila dyan mga kabalitaan. Kaya yung laban ho natin dito, kasi nga parang June pa yata yung balik ko nila. So after election ng mga kabalitaan, di ba? So may June 30 pa yung last yata nila sa kanilang yung gagraduate. So kung bibilangin ng tigsa 10, 30 na. So 4 na 10. So tamang-tama makakaupo ho kung sino yung mananalo diyan sa PDP laban ng mga senatorial balls mga kabalitaan. So maganda ho itong laban na ito. Kung tayong mga mamamayang Pilipino na mga nanunood ho ngayon ay straight ho natin yung boto natin sa mga senatorial balls ho ng PDP laban, malamang mananalo ho dito si Sara Duterte. Kaya pakatandaan ho natin mga kabalitaan, vote straight ho tayo sa mga senatorial balls ng PDP laban. Kasi pag nanalo ho majority sa kanila, pagdating ho sa Senado, makakaupo na ho sila kasi aalis ng June 30 yung mga gagraduate, yung yung mga incumbent na hindi na manalo, hanggang June 30 na lang ho yan sila mga kabalitaan. So ang system ho dito, pag nakaupo na ho after June 30, kasi sisimula na ho yung sabi nga ni Coco Pimentel, baka Agosto na masisimulan yan. Yung trial na yan mga kabalitaan. So malamang magbago na ho yung ang sistema diyan sa Senado. Kasi nga may mga bagong mukhang senador ang uupo at magiging senator judge mga kabalitaan. So ngayon, yun ang pinakamalaking alas ho natin na hindi ho nila naisipan yung kanilang kilos ngayon na parang it's too late sa pag-file ho ng impeachment na ito laban kay Sara Duterte. O, di ba sila nagsabi mga senador, ano bang gagawin namin? Naka-break na kami. Naka-adjourn na kami. Babalik ba kami dyan para sa ganitong bagay ho lang? Mag-i-election na? Hindi ho nila naisipan yun mga kabalitaan at talagang sa sobrang atat na atat, wala ni isa sa kanila ang nakapag-anticipate sa posibleng mangyari kung i-endorso nila ito diyan sa Senado mga kabalitaan. Dahil nga na agad-agad ay gusto nila itong mapalaya si Sara Duterte. Iba-iba ho yung rules ho, House rules at Senate rules, hindi ho magkakapareha. Siguro may mga kunting lang siguro, mga rules na medyo magkaugnay. Pero hindi ho majority na rules nila ay hindi ho magkakapareha, hindi magkakatugma mga kabalitaan. Kaya doon ho tayo lalaban. Lalaban tayo sa pamamagitan ng straight voting po para sa mga senatorial balls ng PDP laban kabalitaan. Meron kaming June 30, 12 noon kami. So hindi pa usual, sir, na wala man lang nag-raise na isa sa senator na, may pinag-uusapan na mag-adjourn na tayo, walang man lang nag-raise na
Siyempre, walang magre-raise. Sila nga dyan sa camera, hindi nyo ba questionin yung camera? Sir, dyan sa camera, ba't sa inyo dyan, wala bang nagre-raise na, hold muna natin tong impeachment. Ba't tuloy-tuloy ho to? Ba't dire-diretso? Pag dire-diretso tayo, magiging atras abante ang kinalabasan natin dito, mga kabalitaan. Di po ba? Malamang si Abante, parang hindi yata pumirma. Uy, hugas kamay, kung totoo man ito. Uy, atras Abante. Hindi ko sure pero sabi niya kasi ayaw niya munang pag-usapan yung impeachment kasi nga mag-e-election na daw. But ayaw yung questionin, kayong mga media, kayo naman kasi mga medyang bayaran din, mainstream media, ba't ayaw yung tanungin? Ba't ayaw rin kayo mag-question doon? Sir, ba't ngayon nyo lang sinabi ho dito sa Senado? Doon pa lang sa Kongreso, tinanong nyo na rin sana yung mga kongresista, sir, ang dami nyo, ba't walang nag-oposo dito? Di ba? Para maging patas rin naman. At naintindihan ho natin na, alam na this, alright, pasyal-pasyal muna kayo. Pero sa floor, hindi ba usual yun? May talagang kasunduan? Si Senate Secretary mag-i-inform pa yan sa amin. Siyempre, hindi naman na nakatanggap, di ba? Di ba sa communication from the ganong-ganon, dapat re-report. Pero the fact na wala nga reporting na nangyaring ganon, wala man lang isang na-curious sa communication. Meron naman talagang time lag sa mga kilos dito, di ba? May time lag. When you diba? receive it, alam, takbo ka mag-aagad to report it. May time lag talaga. Pero sir, pwedeng isingit yun sa agenda, di ba? Yung kahit kanina lang siya receive, pwedeng isingit. Pero judgment call na yun ang leadership ng Senado. So, it's only the SP or the Senate Secretary who can give us the sequence of events. Ano na yan. Pero sa akin, hindi unusual. May time lang. When you receive something, hindi ka naman tatakbo immediately sa plenary to report na, receive something. Gagawa ka pa ng mga formal dyan. Kaya yung media. The prevailing sentiment among senators with respect to the fact that sinabit to last day ng session and a few hours before. Hindi naman pinag-usapan. Pero sir, signal ba yun na hindi priority? Hindi, priority ang impeachment, pero syempre you cannot make it parang masyado, you cannot appear to be too excited, you're a court. Yun nga Yung sabi ko kasi yung kamera kasi napaka-excited kasi kayo mga media naman nagtatanong, wag niyong parihasin yung Senado diyan sa Kongreso. Kayo naman excited na kayo mapatalsik si Inday Sara. Alam naman namin kayong sa mainstream media talagang galit kayo sa mga Duterte. Di ba? Tapos itatanong niyo yan. Magtatanong kayo ng ganun. Bakit? Ba't nyo itatanong ng ganun? Hindi ba priority? Pero wrong timing nga yung pag-endorso dyan sa Senado, nagmamadali nga sila. Ba't hindi nila binigyan ng sapat na oras? Nung malayo pa, pwede pa naman nila itong gawin, mga kabalitaan. Pag hindi ho natuloy itong impeachment, pag nanalo si Sara Duterte, sisihin niyo yung kamera, si Tamba. Kasi sa sobrang gahaman na, sa sobrang greedy, mga kabalitaan, sa sobrang atat na maging presidente, ay hindi na ho nakapag-isip ng maayos. Yun pag nanalo ho si Sara Duterte. Pero pag natalo si Sara Duterte, well, congratulations! Happy! Ganun yan sa kamera. Given na ho yan, mga kabalitaan. You're a court. You should not show any excitement or any emotion or normal lang tayo. Normal lang. Relax lang. Ang super excited dito yung mga media kasi nga gusto mapatalsik si Sara. Talagang nabubusalan talaga sila, hatang-halata, mga kabalitaan. Yun ang mahirap po sa ating bansa tingnan niyo yung Singapore, mga kabalitaan. Kontrolado ho ng tao nito. Gobyerno yung mga tao na madidisiplina at sumusunod sa batas, at pati yung mga kasamahang opisyal sa kanilang gobyerno sumusunod din sa batas na sa pamamagitan ho ni Lee Kuan Yew, mga kabaitaan, ay stricto ho siya. Kailangan batas ho talaga. Kailangan nasa tamang proseso. Kailangan hindi abusuhin yung batas, kasi pag inabuso yung batas, wala hong mapupatutunguhan yung kinabukasan ng ating bansa. Tingnan nyo yung Singapore, straightforward sila. Kung ano yung batas, kung nagkasala ka talaga, kung totoo yung proseso, masasentensyahan ka. Pero pag yung batas naman ay parang sa linabag mo, gumagawa ka ng hakbang, tapos hindi pala sa tamang proseso, ay hindi yung kakatigan yun, mga kabaitaan dyan sa Singapore. Kaya napakaganda yung Singapore. Walang korupsyon. Kasi mamamatay ka talaga doon. Lilitisin ka talaga doon, mapapahiya ka kasi walang kumpadre-kumpadre, walang kumare-kumare, lahat-lahat na basta batas. Dito sa Pilipinas
Garapala na ngayong nakawan sa kamera. Siyempre, may mga kumpadre tayo dyan. Tuloy lang ang laban. May puprotekta ho sa atin. Ganon ang Pilipinas. Kaya hirap lagi araw-araw, buwan-buwan, minuto, o taon-taon. Wala laging pagbabago. Hirap pa rin mga kabalitaan. Wala rin akong narinig. Walang ganong usapan. Lalo na yung coup, di kailangan ng session before mag-coup, di wala na. Para nga daw to counter, ang nilagay yung medyo friendly force kayo. O di, junto na rin. Whatever coup, kung meron man junto na yan na mangyayari, hindi na ngayon. Wala, imposible. Imposible. Di ba? Yun mga kabalitaan, no? Imposible talaga. Imposible. Dito tayo, dito. Stop muna natin to, baka mag-play to. Alright. May pumasok. Ito. Si Senator Villanueva, pakinggan ho natin to. Walang kahit na anong special na araw ngayon kung hindi last day of session na kailangan tapusin ang dapat tapusin. Sir, for this day, sir, may pag-uusap with SP ng Sulit talaga ng mga media, no? Wala. Zero. Kulit ng media practitioner nila? Pwede siyang gawin even during the break. Hindi nga. It has to be decided upon plenary action yan. Dadaan sa plenary yan. You can paikot or discuss about it among yourselves and then promulgate it in the plenary. Basta bitter yung style nila eh. Guys, even the referral takes a plenary action, okay? I'm sure you guys are aware of that. So, ibig sabihin, you will not be able to act on it kung naka-adjourn kayo. Kailangan... Walang plenary. Ang kulit. Walang plenary, so yeah. So, walang plenary, so hindi nyo ma-actionan yun kung isa The rules? na naka-adjourn na kayo. The rules or whatever it is again, there has to be a plenary action, okay? So, kung hindi ma-actionan sa plenary, hindi pwedeng action, hindi makakapag-impeachment trial. Possible yun. Lahat ng gagawin namin. Plenary action nga. Even the declaration of the senators sitting as an impeachment court, kailangan ng plenary action. Pero sir, some scholars were saying na kahit naka-adjourn ng Senado, kayo ang role nyo bilang senador, pero when it comes to impeachment, may special role kayong ginagampanan. So kahit naka-adjourn, you can continue. Nasa constitution ho, tama. Yeah. Pero again, it is the plenary action that would give us the go signal na we can, parang di ba pagka nagbe-break tayo, kahit committee hearings lang, kailangan banggitin mo doon sa plenaryo na ito ay ino-authorize ng bawat miyembro ng Senado. So pwedeng mag-continue sa susunod na Senado? Yep. Is that what you mean? Kung halimbawa matapos all things being again, it's so hard for me to speak on just ito anticipation na po pwede mangyari, etc. Sa session mamaya na mag-reconvene kayo after ng itong reconvene kayo. Kailangan may mag-move na mag-reconvene kayo. If it is filed and it is in the reference of business na sa agenda, automatic naman yun, di ba, na babasahin. Yes, sir. So, automatic din yun na i-refer. Di ba? And then if it is referred to a particular committee, the committee chair would act, whether it's rules or committee on justice, etc. You know? And there will be a motion. Siyempre, na... Pero yan, ang haba ng... Tignan nyo ha. Kung magmo-motion, kunyari si RG na i-convene kami as a court, pwede kong tanongin, RG, meron na ba tayong rules? How do you decide on quorum? Meron ba? Wala ata eh. Pagka disposition of motions, yung mga yan. You have to talk about it, di ba? Again, ang hirap na anticipate na meron tayong schedule today, may agenda tayo today, may mga ipapasa kaming third reading today. Mahaba yung agenda nyo today, sir? Yung third reading, madami. In short, hindi kaya today. Hindi nga kaya. Hindi ko masasabi yan, I'm not the entire Senate. Kulit talaga. Assessment. Kaya kami dito, ayaw naming sirain yung pag-iisip namin sa aming focus ngayon kung ano yung nasa agenda namin, and we are not going to anticipate anything na baka bumagsak ang buwan mamaya or mabiyak yung lupa at saan tayo pupunta, nasang evacuation center. Alam naman namin yung gagawin, na alam namin may evacuation center pag nangyari yun. Pero hindi namin pagtutuunan ng pansin na kailangan, siguruhin ko na air conditioning
condition yung tutulugan ko sa evacuation center o walang lamok. Hindi yun ang scenario ngayon. Sir, dahil ba wala sa agenda, it means hindi dahil po wala sa agenda, that means hindi siya masasabi or matatransmit sa session mamaya. O pwede niyong ipasok? Sometimes kahit wala sa agenda, if you recall, the majority there will say, the motion, the guy who's with the permission of the body, etc. Diba? Kasi wala nga. Because at any point in time, pag may tinakal ka sa floor, diba, na wala sa agenda, you can raise a point of order anytime. Pero sir, diba technically, pwede kayong mag-session hanggang Friday? Technically, yeah. If we don't adjourn. But siguro ang question ko din, bakit ba ngayon, how long did it take in the House ba? If, again, anticipating, hindi ko alam. Kaya ang hirap pag-comment, ang hirap puro anticipate mo kung ganito. Kaya mahirap eh. So, yeah, better kung nandyan na. Mas marami tayong siguro masasabi kung nandyan na or ano pa yung... Lahat possible eh. Lahat subject to be questioned by anybody, any sector of the society. The scholars were saying, binabanggit kanina naman, pwede kayong convene as an impeachment court during the break. Merong pwede, merong hindi. Bakit sabihin hindi? I can give you all the arguments, both sides. I can talk about it. But again, it's useless for me to say this. And it's very hard. You have to understand, on my part, I'll be sitting as a judge. I cannot make any comment na pabor o hindi pabor sa kanino mang kampo. Sir, offhand lang, just in case lang naman matuloy yung transmit, can you walk us through kahit konti lang? Just in case matuloy. Anticipating kung matuloy yung hindi ko alam kung matutuloy nga. Yes, sir. But isang una yung gagawin, sir, ay dapat maplansya muna yung rules? Ang unang gagawin, pag-uusapan kung isasama to sa reference of business. I think that's the first step. Diba? Pero sir, ano po general sentiment ng... I cannot speak for my colleagues. And again, if it is impeachment, as much as possible, we don't want to talk about it. Especially anticipating whatever scenarios, no? And you can only convene the impeachment court if ma-refer nyo mamaya sa... ma-refer sa session, sir. Sa plenary. So sabi nyo plenary action, sir. Sige na, pagbibigyan ko kayo, ha? Final, dinala. Nasa agenda ba ngayon? Wala. Ilalagay ba sa reference of business o hindi? Pag nalagay sa reference of business, another step, babasahin ba? Pag binasa ba, saan dadalhin? Ni-refer ba? Saan ni-refer? Diba ganun yung process? Process. Parang kaya nyo ako tinatanong dahil PhD na ako sa impeachment when I was in the House. Process, iba yung sa House, iba yung rules ng House, iba yung sa Senate, diba? And when you look at the rules in the Senate, napakagandang topic yan kasi masalimuot yan, mahaba yan, iba yan. You're sitting as an impeachment court if ever it is going to happen, diba? So, mahaba yan. Tinitignan ko kanina yung rules. Parang form lang yung nandun, walang laman whatsoever. Remember nung time ni Senator Pimentel, di ba sinabi niya, nag-hearing tayo dito as an impeachment court. Hindi pa pala kompleto itong rules natin, ang daming kulang. Pero hindi ba magiging guide yung naging experience nyo in the Corona trial? It's some sort of a guide, precedents, etc. But again, mahirap mag-isip ng ganyan kung hindi naman natin parang pinangungunahan natin yung events na possible na mangyari. Ang sinasabi ko lang is that itong mga nakaraan and in history, even the rules ng impeachment, kailangan balangkasin ng mabuti. So sir, kailangan ika-craft pa yung rules specific for these you see the rules? Masyadong general. So, ibig sabihin kailangan ng bagong rules kasi ang sa nakaraan yung presidente at saka Chief Justice. So this time, Vice President. So kailangan ng bagong rules? Again, pangungunahan natin ang Senado pagka nagsalita ako. Siguro kung gusto niyo i-off the record niyo kasi para ayokong pangunahan ng mga kasama natin. Ang point ko lang is na kasya ang 1,000 kalabaw dun sa rules of impeachment right now. That's my comment. Well, hindi natin po pwedeng pangunahan kung ano man ang mangyayari at hindi tayo sinostradamus at hindi rin ako naniniwala sa hulaan. So, tayo bilang parte ng Senado, we're just ready to do our part and perform our duties and responsibilities. Yan yung sinumpaan naming tungkulin bilang mga senador ng Republika ng Pilipinas. So, whatever it is, ano man ang kailangan namin gawin bilang representatives of the people, senators of the people, yun ang gagawin namin. Once matransmit, walang magagawa? I cannot make a statement or anything because that's already thinking na may magta-transmit, di ba? Sabi talagang kulit ng mga media practitioners, mga kabalitaan. Pero hindi pa rin nila talaga na corner si Senator Villanueva dahil talagang matalino rin naman itong si Senator Villanueva. Di po ba? At yun nga, ay pinag-uusapan pa rin dito at medyo masakit yung loob ng nasa kamera.
Dahil nga po ay buzzer beater nga yung ginawa ho nila na kung saan yung pag-endorso sa impeachment sa Senado, wala na. Mag-adjourn na ho yung mga senador. So, diyan ho sila tagilid ngayon. Kasi sa sobrang excited, akala nila magagawa na ho ng paraan. Napakahaba pa palang proseso dito. Yung mga rules na tinatawag, kakasya yung 1,000 kalabaw mga kabalitaan. Mga ilang hektarya pa pala yun. So, papaano na ho yan? Hindi yan magagawa sa isang araw lang. At hindi magagawa sa isang utak. Kailangan idadaan talaga tama sa plenaryo. No? Plenary action ho talaga yung pinagbabasayan ho dyan. At least nalalaman na ho natin. Akala ko po, pagdating ho dyan sa Senado, ay uupuan na. No? Magkakaroon na ho ng motion mga kabitaan. So ngayon, ang mangyayari, approve na. And then the next following days, ay magsisimula na ho yung impeachment trial mga kabalitaan. Well, hindi pala ganun kasimple kasi Vice President. Napaka-unique ho yung impeachment case ni Inday Sara Duterte ngayon. Dahil una, mag-election. Pangalawa, nag-adjourn na ho yung ating mga senador. So, yun, hintay-hintay lang ho tayo sa pagdating ng panahon. Talagang si Inday Sara, mamaya maririnig niyo po si Inday Sara kung gaano ho ito ka-excited mga kabitan. Pero wala muna siyang sasabihin daw kasi hindi pa niya nabasa yung ano ba yung sinasabi, complaints yata, yung resolution kumbaga. Anyway, dito tayo kay Senator Bato de la Rosa. Expected ko na yan. I've been expecting that to happen. Bakit, sir? Bakit? Nakikita ko na kanilang effort na talaga to impeach na Bibi Sara. How will this affect, sir, kayo po as bilang tatayong Senator Judge at kayo po ay makakampanya din, sir? Hindi bawas yung araw ng labas niya, sir, kung nagkataon? Ang daya nila, no? Gagawin kaming hostage dito para magiging judge ng impeachment court. Tapos sila, kampanya na. Kami dito ngayon, 24 of us will be sitting as judges of the impeachment court. Sir, hindi kami makapagpangampanya. Senator, paano kayo magiging impartial kung di ba friends kayo, malapit kayo sa mga Duterte? Paano kayo tatayo as impeachment court? Itong impeachment is a political exercise. But still, as a sitting judge, I have to maintain my political neutrality. I should be apolitical by this time. Once magsuot ako ng robe, pero hindi pa ako nakapasukat eh. Nagawa daw kami ng tungga. Robe para judge talaga ang dating. Then sa suot ko na yan, I will have to maintain political neutrality. Tingin mo kasi kayo ipagpapalagay na definitely hindi nyo i-convict si BP. Naman, siyempre. Bahala na kayo dyan kung ano iniisip ninyo. Basta ako, I will maintain my political neutrality. Ay, hindi na lang yung magiging boto ko pagdating sa butuhan. Tingin mo pwede mong ilalagay dyan kung hindi ka makakalabas ng mga kampanya, sir? And you are, sir, nasa number 10 po kayo sa sir. Medyo alangan. Depende. Nakamahawa yung mga butante. Kawawa naman si Bato, hindi nagkapangampanya. Tulungan na natin ito. Nag-judge si Bato sa impeachment court. Hindi nakaikot. Pero sir, may initial na pag-uusap yung mga senador tungkol dito sa possibility nga na mag-impeachment trial. May initial kayo mga pag-uusap? Well, most likely, kung matransmit sa amin yung articles of impeachment, adjourn na kami ay wala kami bukas, no? Break na kayo bukas. So, most likely, the earliest that we will tackle that sa plenary is on after the election. Kasi hindi kasi bumalik, di ba? Ang tahimik, biglang gano'n eh. Dan laki yung mga mata siguro nito. Making our rules on impeachment. Pag-usapan namin yan. Tingnan natin. But base sa napag-usapan kanina, ay parang yun ang narinig ko na we can tackle that after the election. So yun yung parang consensus so far? Yun po yung sentiment so far after the elections na itakal ito? One of the possibilities. Most likely kasi magsiwian na kami starting bukas, diba? Punta na kami sa mga kanya-kanyang campaign sorties. Pero na kaming kuwan. Sino po yung nakausap niyo about that possibilities? Ayun kami mga kasamahan namin. Including SDGs? Most likely, yun ang mangyari. Including SDGs? Tanongin mo naman siya mamaya. Informal na usapan, sir? Or nagkaroon ng formal meeting? Meeting kayo o informal discussion? Informal discussion lang. Informal discussion. Kasi nga, paano nga, hindi pa inatakil sa plenary. Kung i-endorse nila yan sa amin ngayon, today, after the
adjournment of this session. So, paano matakil sa plenary yan? Wala na kami session bukas. Pero sir, on the way na kasi from the House at medyo mahaba pa yung gabi. Napag-usapan din ba yung possibility matakil niyo siya tonight? It depends. I-stop natin to si Bato. Anyways, dito ho, kasama dito si dating Pangulong Duterte, defense team, itong si Panelo. So pakinggan ho natin dito si Panelo, mga kabalitaan. Tungkol pa rin sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, makakausap naman natin ngayon, dating Chief Presidential Legal Counsel, Sal Panelo. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Panelo. Magandang gabi po, Rina. Yes sir, nabanggit po ninyo na railroaded itong impeachment ni VP Sara. Ano po ang inyong ibig sabihin? Obvious naman di ba? 200 plus, 103 lang ang kailangan nila. Saka ang bilis. Pina-standby nila ng isang buwan. Pagkatapos, within less than 24 hours, nandiyan na agad. Pero dito po sa pinaka-proseso, may nakita po ba kayong mali o wala po sa lugar o hindi naaayon sa batas? Well, in the first place, dapat hindi pinayan yan. Kasi alam naman natin na propaganda lamang yan. Alam natin, yung pinaka-main ground nilang confidential funds, hindi nga dapat maging ground yan sapagkat wala pang pinal na desisyon ng COA noon. At meron na nga mga lumabas na desisyon ng COA na walang irregularidad kaugnay sa confidential funds. And yet, halos lahat ng complaints diyan nakatutok. Yes sir, medyo mahaba pa po itong proseso pa lang ito dahil magkakaroon pa ho ng hearing. So kayo po ay parang positibo na ito po ay madedepensahan ng bise at ng kanyang kampo. Well, definitely, si VP Inday Sara is ready to face the impeachment and she will face it courageously, smilingly, and competently. Nakausap niyo na po ba ang bise? Ano po ang kanilang reaksyon? Ang reaksyon ni VP Sara, binigay niya na bago pa nangyari yan, di ba? 2 weeks ago, sinabi niya, I'm ready for the impeachment. My legal team is ready. Bring it on. Ganun po. Okay. So, bring it on. Repercussions. May nakikita po ba kayong mga konsekwensya nitong Duterte impeachment? Oh, definitely. Number one, ipinapakita lang dito na itong mga lawmakers hindi nakikinig sa tinig ng bayan. Pinakita na yan nung nakarang linggo nung nagsagawa ng suporta sa panawagan ni Presidente Marcos Jr. na itigil niya ng impeachment dahil unang-una, ito ay walang saysay, hindi makakatulong sa kahit na sinong Pilipino at magkakalikha lamang ng mas malalim na hidwaan. Pangalawa, hindi rin sila nakikinig sa kagustuhan ni Presidente Marcos Jr. na magkaroon na tayo ng katahimikan. At ang ibig sabihin niyan, dahil tinutuloy nila, pinag-aalab nila ang galit ng taong bayan sa kanila at pinag-aalab at the same time yung suporta naman kay VP Sara. So, sa kampo ng mga Duterte, sila ba'y naniniwala? Kayo po ba'y naniniwala na walang kinalaman ng Malacanang sa pagpatupad ng impeachment? Gayong ang kanya pong sariling anak, ang anak po ni Pangulong Marcos na si Congressman Sandro, ay kasama po dito sa mga pumirma. Hindi naman po nabago hanggang ngayon yung kanyang panawagan na itigil ang impeachment. But, dahil nga yung anak kasama, so ang tao maghihinala na maaaring may kinalaman siya. Pwede rin naman na from the very beginning at the inception, itinago niya na may kinalaman siya at nagbigay siya ng anunsyo na siya'y kontra rito upang siya'y na hindi mapaniwalaan, hindi pa hinalaan na siya'y kasama rito. But titingnan natin ang mga susunod na mga pahayag niya. Pero may posibilidad sa palagay ninyo na talagang magkaiba lamang po ang pananaw ng mag-ama? Pwede naman. Nangyayari naman yan. Bakit si Inday Sara at si Presidente Duterte, meron din mga issues na hindi sila magkatugma. Natural lang naman. But until we hear from President Marcos Jr., we cannot speculate. Ayan. And speaking of that, ito pong defense team ni Vice President Sara Duterte. So ito po'y magiging makasaysayan dahil isa pong dating Pangulo ang sinasabing magiging isa sa mga pinuno ng kanyang defense team. Matutuloy po ba ito? Oh yes. Gustong-gusto ni Presidente Duterte na sumama siya sa legal team. In fact, nag-alok siya at tinanggap na ni VP Sara. Kaya kasama siya sa legal team. Ayun. Meron na po ba kayo napili na magiging parang pinaka-buong defense team? Ay, hindi ko alam. Nasa sa kanila na yun kung sino ang kanilang pipiliin. Ayun. Okay. So, hihintay na lamang po natin ang mga darating na kabanata. Ano po? Pero may panahon po. Ngayon po mga kabalitaan, talagang magandang laban ho, no? Historical ang mga mangyayari ho ngayon mga kabalitaan. Kumbaga, yung ama, dating presidente, yung anak ay nagiging vice president, ini-impeach, at yung magiging isa sa legal counsel so ng isa sa magiging legal counsel ho ng VP Sara ay itong si tatay niya, si Tatay Digong Duterte mga kabalitaan. Yun ang maganda ho.
Talagang magkakaalaman, talino sa talino, diskarte sa diskarte mga kabalitaan. Ang problema lang, kaya medyo mahina yung diskarte. Mahina yung diskarte. Anong oras ba? Hindi ko napansin. So mahina yung diskarte mga kabalitaan nila. Kaya anyways, tuloy pa rin ho tayo at pakinggan ho natin yung maganda hong mga pangyayari ho dito mga kabalitaan. At ngayon po, dito, no, lipat na ho tayo. Anyway, pakinggan muna natin tong frontline na News 5 mga kabalitaan kung ano po yung magiging reaction ho dito sa sino bang anchor na to, hindi ko masyadong kilala. So pakinggan na lang ho natin dito mga kabalitaan. Matapos itenga ng halos 2 buwan, biglang inarangkada ng Kongreso ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Pero marami pong konsiderasyon sa issue ng timing. Tandaan na ang impeachment ay bahagi lamang po ng isang mahabang proseso. Ang ginawa ng Kongreso nitong Miyerkules ay ang mismong impeachment. Pero hindi pa po ito yung conviction. Two-step process po kasi yan. Ang impeachment na ginawa ng Kongreso ay parang pagsasakdal o yung pagsasampa ng kaso ng isang piskal sa korte matapos manapan po ng probable cause. Ang susunod ay ang impeachment trial na gagawin man ng Senado. Para po mahatulang guilty, kailangan po ng 2/3 vote ng Senado o 16 na boto ng mga senador. Ano pong ibig sabihin nito? Tingnan po ninyo ang timing. Sa kalendaryo ng 19th Congress, magre-recess na dapat ang Kongreso sa Pebrero 8, Sabado. Yun lang, hindi naman kasi pumapasok ang Kongreso kapag Biyernes. Ang balik ng sesyon ay June 2 na po, halos isang buwan matapos ang 2025 elections ng Mayo. So, 8 session days lang po yan bago matapos ang 19th Congress. June 2 hanggang June 12. Ito pa, simula na po ang kampanya para sa national positions ng February 11, Monday. Para po sa local positions naman, simula yan ng March 28. Ang tanong, abay kailan pa gagawin ang Senate impeachment trial? Maiging tignan natin ang nangyari sa Corona impeachment noong taong 2012. Si dating Chief Justice Renato Corona in-impeach ng Kongreso noong December 12. Stand corrected pala, hindi pala si Sereno, no? Si Corona pala yun kabalitaan, no? Si Chief Justice Corona. So I stand corrected mga kabalitaan. Kasi kanina nabanggit ko yata parang si Chief Justice Sereno, so hindi pala yun, no? Ano yan? Strike out ho natin yan mga kabalitaan. Wow, strike out ha. Parang nasa ano lang tayo nasa plenaryo lang ng House of Representatives. So out of order ako doon out of order ako. So strike out yung Chief Justice Sereno. Ito pala yung totoo. Baka ma-fake news tayo mga kabalitaan. Hindi pa naman tayo fake news peddler mga kabalitaan. Anyway, correction lang po. Chief Justice Corona yung palang na-impeach noong 2011 mga kabalitaan. 2011. Ang mismong trial ng Senado nagsimula lamang noong January 16 at tumagal po ito hanggang May 28, 2012. Tandaan na hindi po election year ang 2012 at si Corona ay hindi kasing kontrobersyal ng mga Duterte. Pero sa lagay na yan, tumagal pa rin ng 4 na buwan ang impeachment trial ni Corona bago po siya makonvict sa botong 20 versus 3. Kaya't ang tanong, hindi kaya mas matagal at mas masalimuot ang magiging impeachment trial ni Sara Duterte? Ang isa po pong tanong, paano kung mag-adjourn ang 19th Congress bago matapos ang Senate impeachment trial? Ang Senado ng 19th Congress hanggang June 30 na lang po, or June 12 na lang po. Pagpasok ng June 30, maaaring magbago ang kalahati ng mga mukha sa Senado. Pwede bang ituloy ang impeachment trial sa Senado ng 20th Congress, yung susunod na Congress? Ang argumento kasi ng isang panig ng mga pro-impeachment, abay, pwede pa rin daw. Dahil ang impeachment court daw ay hindi raw naman legislative body. Parang sandigan bayan lamang, kahit may magretirong hurado, tutuloy pa rin ang kaso. Yun po ang kanilang argumento. Yun lang, hindi pa po natetesting ang argumentong yan sa tunay na buhay at malamang sa hindi, aakyat pa ito sa Korte Suprema. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging Ayun po, Ed Lingaw pala. Alright. So, magandang laban ho to. Bibigyan ko lang po kayo ng idea, no? Ito, pabor na pabor ho ito para sa mga senatorial balls ng PDP laban. Kasi karamihan sa atin dyan, mga baguhan. Pero mga abogado ho yan. May si abogado Bundok, attorney Hinlo, attorney... Sino pa ba yun? Parang 3 yatang abogado meron sila. At si attorney Vic Rodriguez. So, pabor ho. Kaya kailangan ho mga kabitaan, ito'y pakiusap ko po sa inyo, yung mga makadirias lang, yung mga naririnig, nanonood sa video ito, hindi makakadirias, hindi ho para sa inyo ito. Pero mag-isip-isip ho kayo ng tama. So, sana ho, ang importante ho, magandang laban ho ito dahil election, pag manalo ho, yung majority talaga, nasabi ko na to kanina, pag manalo majority sa PDP laban, Senator Balls, ay magbabago na ho yung takbo ho dyan sa Senado. So, kailangan ho talaga natin na may pasok ho itong mga senatorial balls ho ng PDP laban at magkakaisa ho tayo sa boto para ho sa kanila mga kabalitaan. Dahil nga po ay
talagang mawawala na ho tayo ng pag-asa pag sila pa rin ang mananatili, lalo na sa mga ginagawa ho na ngayon. Alam naman ho natin na rampant na ho, no? Garapalan na ho yung marami nga nagsasabi na ito yung pinakakurap budget at pinakakurap na gobyerno ho sa buong mundo, mga kabalitaan. Buong mundo or Asia, basta ganon. So, pag may survey na ganun, ay totoo po yun, mga kabitaan. Kasi based sa nakikita natin, may mga ebidensya eh. Kaso hindi napapakinggan ng Kamara dahil sila ay mga magkakaalyado sila, magkakasama, magkakasabwat yan dyan sila, mga kabitaan. Kaya, senatoriables ng PDP laban, kailangan, mga kabitaan, sulit ho tayo dyan. TDS kabalitaan. Anyway, itong last na portion ho natin, dito ho tayo sa legalidad, no? Na kailangan ho maintindihan natin kung ano yung senaryo ngayon between sa Kamara at between dito sa impeachment laban kay Inday Sara Duterte. So narito ho si Atty. Niel Abayon. Okay, so good everybody. I'm back for another video naman po. Ang dami po kasing ganap sa bansa natin lately. Okay, so ngayon papag-usapan po natin yung 4th impeachment complaint na final against VP Sara kung saan meron pong lampas sa 1/3 ng mga congressman ang nag-endorse. So explain ko po yung mga pwedeng i-argue ni VP Sara against dito sa nangyaring impeachment filing sa kanya at i-explain ko rin kung ano yung mga possible defenses and or arguments ng House of Representatives against dun sa mga explanation ko for VP Sara. Okay, so sa impeachment po, hindi naman po porket na in-endorse yan ng more than 1/3 of all members of Congress is ibig sabihin automatic tatanggalin na agad si VP Sara. Hindi po yan ganun. Ang trabaho lang po ng House of Representatives is to determine kung meron bang sufficient form, substance dun sa impeachment complaint para i-refer nila sa Senate yung tinatawag na articles of impeachment. Tapos yung Senate po, yun yung magta-try ng impeachment proceeding proper. Sila po yung magiging impeachment trial court. So para po mas maintindihan nyo or mas ma-visualize ninyo, yung Congress po, yung lower house po dito sa impeachment proceeding para po sila yung fiscal na nag-conduct ng preliminary investigation to determine kung there is sufficient substance, form para i-submit dun sa korte or sa Senate yung actual impeachment complaint. Kasi in regular criminal cases po kasi if it is subject to preliminary investigation, ang procedure po niyan is ifa-file muna sa fiscal, i-review lahat ng fiscal, tapos pagtingin ng fiscal sufficient yun siya, ifa-file niya yan ngayon sa korte para ma-file na yung criminal case proper. So parang ganyan din po yan sa impeachment, i-reviewin muna ng lower house, tapos pag sufficient siya, ifa-file or isa-submit po nila ngayon sa Senate for the impeachment trial. Pero tandaan nyo rin po, in an impeachment case, hindi naman po ito siya equivalent to a criminal case. Ang main purpose lang po ng impeachment is purely political, meaning ang objective lang po nito is tanggalin sa pwesto yung impeachable officer. Binigay ko lang po as analogy yung sa regular criminal cases kasi in a sense parang ganun po kasi yung procedure. Pero again, tandaan, hindi po criminal in nature ang impeachment, hindi po ibig sabihin purkit na file or na-endorse ang articles of impeachment is criminal na agad yung impeachable officer involved. So unang-una po ang tatandaan natin is that in the case of Francisco versus House of Representatives, yung 2003 case po, it is one of the landmark cases po talaga when it involves impeachment. Ang sabi po dyan sa case na yon is that unang-una hindi po pwede makialam yung korte kung what constitutes as an impeachable offense. So therefore, hindi ko po i-discuss yung substance ng impeachment complaint. However, ang pwede po gawin dito ng isang concerned citizen or ng aggrieved party is pwede naman po questionin kung nasunod ba talaga yung rules of procedure when it comes to the initiation of an impeachment complaint. At dahil po dyan, ipapakita ko po sa inyo ngayon kung ano ba talaga yung constitutional provision with regards to impeachment, the initiation of an impeachment proceeding. So explain ko po muna yung sa side ni VP Sara, okay? So titingnan po natin under the Constitution, nakalagay po dyan is that yung pag-initiate po ng impeachment complaint, dapat po niyan upon filing within 10 days po is malagay na yan siya sa order of business within 10 session days po. And then after po niyan, pag nasa order of business na po within 3 session days naman po is dapat ma-refer na siya sa appropriate committee which is yung Committee on Justice po yan. So yan po yung under the Constitution, okay? Tapos titingnan din po natin dyan sa Constitution, nakalagay po dyan is yung House of Representatives din po has the power to promulgate their rules with regards to the impeachment proceeding. So ngayon tingnan po natin yung rules ng 19th Congress in relation to impeachment proceedings. Ang difference po ng rules ng House of Representatives at ng Constitution is dun po sa rules ng Congress meron pong additional requirement which is dapat daw po i-file yung impeachment complaint sa Office of the Secretary General, tapos yung Secretary General is i-refer niya to ngayon sa Office of the Speaker. So dito po ngayon papasok yung first argument ni VP Sara. Kasi kung titingnan po natin dun sa constitutional provision regarding the filing, wala naman pong requirement na dapat sa Office of the Secretary General i-file and then a referral to the Office of the Speaker. Ang nakalagay lang po sa Constitution is that after filing po within 10 session days is dapat malagay na siya sa order of business ng House of Representatives and then after po ng 10 days is dapat within 3 session days is ma-refer na po siya dun sa Committee on Justice. So dito po lalabas ngayon yung first argument for VP Sara considering na yung additional
additional requirement kung saan dapat sa Office of the SecGen muna i-file and then an eventual referral to the Office of the Speaker, pwede po niya matalo or it will go against dun sa 10 days and 3 days rule na required lang po ng Constitution natin, di ba? Kasi kung titingnan po natin, ang nangyari po dito sa situation ni VP Sara, yung una pong impeachment complaint na final sa kanya was on December 2 pa po. Tapos ngayon, titingnan po natin, yung 4th impeachment complaint is today lang final, which is February 5 or more than 2 months after the first filing, okay? At ang reason po kung bakit na-emphasize ko na important talaga na dapat sundin lang yung 10 days and 3 days rule ng Constitution is because once po kasi na-initiate na properly initiated na ang isang impeachment complaint, papasok na ngayon yung 1-year bar or yung prohibition to file another impeachment complaint. Okay, so yun po talaga yung importance itong dinidiscuss ko. Kasi kung susundin po natin yung Constitution lang, yung 10 days and 3 days rule, dapat po matagal nang na-refer sa Committee on Justice yung impeachment complaint against VP Sara, okay? And as held po in the case of Francisco versus House of Representatives, the 2003 case, once po na-file na yung impeachment complaint at na-properly refer na po sa Committee on Justice, the impeachment complaint has been deemed initiated, therefore yung 1-year prohibition or bar to file another impeachment complaint already applies. Okay, so if apply po natin yan ngayon sa situation, since December 2 pa nga po yung una, kung nasunod yung 10 days and 3 days, dapat matagal na yung first 3 impeachment complaints is napunta na talaga sa Committee on Justice. At kung na-refer na yun sa Committee on Justice, itong pinaka-present po or pinaka-recent na impeachment complaint, the 4th impeachment complaint which was filed today lang po, February 5, is hindi na pwede tanggapin yan ng Congress because mag-a-apply na po yung 1-year prohibition or yung 1-year bar under the Constitution. So yan po yung pwedeng argument ni VP Sara against the procedural lapses po ng House of Representatives regarding the impeachment complaints filed against her. Tapos pwede rin po idagdag ni VP Sara as additional argument is that kung hindi po mag-step in yung Supreme Court dito to determine the constitutionality of the rules of the House of Representatives, pwede pong ma-abuse yung Constitution considering pwede lang gumawa ng mga additional requirements yung House of Representatives na wala naman sa Constitution, kung saan yung mga requirements po under the Constitution when it comes to the initiation and filing of impeachment proceedings is pwede pong ma-alter or madagdagan ng kung ano-ano na lang requirements basta maisipan ng House of Representatives. Okay, so quick reminder lang po everyone, kung nag-enjoy po kayo sa video ko, huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe kung nasa YouTube kayo at mag-follow naman po kung nasa TikTok or Facebook po kayo. Now, balik po tayo sa discussion. So ngayon, punta naman po tayo sa side ng House of Representatives kung ano yung pwede nilang arguments dun sa lahat ng sinabi ko. Of course, unang-una po nilang argument dyan or unang-una nilang defense is that they have the constitutional power to make the internal rules regarding po the impeachment proceedings nila. Therefore, since may internal rules sila, pwede nila idagdag yung additional requirement na yun na dapat i-file sa Office of the SecGen and a referral to the Office of the Speaker. Yan yung po yung pwede nilang defense. At yung second defense po nila na pwede gamitin na kahit pa po sabihin nating ma-declare as unconstitutional yung requirement nila na filing sa Office of the SecGen then referral to the Speaker, wala naman pong actual referral pa na nangyari talaga dun sa Committee on Justice. Therefore, the prohibition or the 1-year bar po will not apply pa since there was no proper initiation of the impeachment complaint. So yan po yung pwedeng defense naman ng House of Representatives. So kung makikita po niya, interesting po talaga yung arguments, yung legal arguments for both parties, diba? Kasi dun sa side ni VP Sara, pwede niyang i-argue na i-declare as unconstitutional yung requirement na yun kasi dahil po doon na-defeat yung 10 days and 3 days only rule. Therefore, sobrang tagal bago na-refer sa Committee on Justice. Tapos doon naman po sa side ng Congress, pwede rin nila i-argue na kahit na ma-declare as unconstitutional yun, is wala namang actual referral, therefore walang actual initiation of an impeachment complaint. Consequently, hindi pa nag-a-apply yung 1-year bar, okay? So kung makikita po nyo, interesting po talaga to. At kung sino po yung tama doon sa dalawa, hindi ko po yan masasagot because this will be the first time ever na magkakaroon ng ganitong legal issue. So maganda po sana talaga dito is yung si VP Sara or the aggrieved party is pumunta po sa korte para ipa-interpret talaga kung ano ba yung proper interpretation of the law in relation dito sa situation with regards her impeachment. So yan po yun because again, tatandaan po natin, if there are two clashing legal opinions po, the proper remedy is always to go to court para po yung korte mag-decide kung sino dun sa dalawang legal opinion ang tama. Hindi po si VP Sara magde-decide niyan kung tama siya, hindi po yung Congress. So yan po yun. Again, antayin natin kung ano yung magiging development. At kung curious kayo or kung gusto nyo pa manood ng other impeachment videos, meron po akong mga prior videos na rin regarding this kung saan nagmaritesan ako konti kung ano yung tingin kong magiging vote dun sa Senate. So yung discussions po dun, puro lang po yung personal opinion ko or maritesan lang po. So kung curious po kayo magmaritesan, pwede po kayo manood doon. Ililink ko na lang po sa baba yung video na yun. Okay, pero for today's video, hopefully klaro po yung discussion natin. If you like legal educational videos sa current events, follow lang po kayo sa akin sa social media. Until next time. Yeah, yeah, yeah. Listen up now, truth must play. Taxpayers' money they give away, but whose hands hold the strings today? They call it aid, they call it care, but the Speaker's game is far from fair. 7 million for loyalty shown, but it's not his money, it's not his own. Congressmen line up, they bow and they grin, trading their honor just to cash in. 2 sorties later, 42 million's the score. Public funds turn to political gain. We say no, no, no to the 777 Croc scheme. Taxpayers go
Alright mga kabaitaan, dito na tayo nagtapos. Matsalam ho sa inyong lahat sa panonood. Sana ho nakapagbigay ho tayo ng magandang idea, karagdagang impormasyon at kaalaman patungkol ho sa usaping ito mga kabalitaan. Dahil tayo po ay laging mapagmatsyag, huwag niyo pong kaligtaan mga kabaitaan na kinakailangan ho natin talaga na may pakialam ho sa mga pangyayari sa ating lipunan dahil alam naman ho natin pagkatapos nito kung matatalo si Sara Duterte ay siguradong malulugmok na talaga tayo sa kahirapan mga kabalitaan. Kaya tuloy-tuloy lamang at manalangin tayo na magtagumpay at magkaroon ho ng magandang hustisya laban ho sa mga tiwali sa gobyerno, mga gahaman, labi na tinatawag ho nila mga buhaya, crocs, mga kabalitaan. Hanggang dito na lang ho tayo. Matsalam ho sa inyong lahat. Sana i-share nyo po yung video, dagdagan, damihan nyo po yung likes, at sana po mag-subscribe na rin ho kayo para tayong lahat lagi updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. Alright, so ako po magpapaalam na. Kita-kits tayo sa ilang mga oras, sa minuto. Dahil nga po magbabalik pa tayo para sa karagdagang reaction video dito sa ating munting bahay, ang reaction video ng Danagan Balita News Update. Sa lahat ng mga OFW, mabuhay ho tayong lahat at mga masugid na tagapanood, lalo na mga regular viewers sa mga team replay at mga moderators. Salamat sa inyong lahat. To God be the glory. Mama, chip chip. Peace out.